Sa unang pagkakataon, sumipot sa pagdinig ng Kamara ang sinibak na General Manager ng MRT3 na si Attorney Al Vitangcol. Nagisa si Vitangcol kaugnay sa umunitangkang pangingikil sa check company na Inicon at pagbigay ng kontrata sa maintenance ng MRT sa kumpanya ng tiyuhin ng kanyang asawa. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, unang tanong kay resigned MRT General Manager Al Vitangcol dito sa investigasyon ng House Committee on Good Government. Ay ikaw ba ay nirelieve o nag-resign? Pareho raw tama. Siya daw ay nirelieve preventively pero nag-decision siyang mag-resign na lang. Pero dahil siya ay presidential appointee, sabi ni DOTC Secretary Jun Abaya, si Pangulong Aquino lamang daw ang pwedeng tumanggap o tumanggi ng resignation ni Vitangcol. Ang sentro, Rafi, ng investigasyon ng komite ay ang bintang na sinubok kikilan ni Vitangcol ng $30 million ang check company na Inicon para mag-supply ng dagdag na mga bagon sa MRT. Bintang ito ng Czech Ambassador to the Philippines na si Joseph Rectar. Pero dahil pumutok na rin yung iskandalong pinaburan umano ni Vitangcol ng 517 million peso maintenance contract ang tiyuhin ng kanyang asawa, sumanga na rin sa isyong ito ang panggigisa ng mga congressman kay Vitangcol. Isa pa sa isyong ito naparesign si Vitangcol at hindi naman sa kwento ng Inicon. Ikatlong pagdinig na ito ng komite at ngayon lang sinipot ni Abaya at Vitangcol. So ang tanong nga, totoo bang kinikila ni Vitangcol ang Inicon? Sabi ni Vitangcol, hindi at nagkaso na raw siya ng perjury laban sa nagbibintang sa kanyang si Czech Ambassador Rectar. Totoo raw na nakipagpulong siya, nakapulong niya ambassador at mga opisyal ng Inicon kasama ang isang Wilson de Vera na hinahagila pa ng komite ngayon. Inamin ni Vitangcol na napag-usapan sa 3 beses niyang pakikipagpulong kay Ambassador Rectar at Inicon Group ang tungkol sa pagsusupply ng 32 karagdagang bago ng MRT, pero wala raw siyang kinikilan. At isa pa, sa totoo bang pinaburan niya ang tiyuhin ng asawa niya para makuha yung 517 million maintenance contract kahit na 2 buwan pa lang pala yung kumpanya bago ito makakuha ng kontrata at may paid up capital lang na 650,000. Sabi ni Vitangcol, hindi naman daw niya alam na incorporator yung tiyuhin ng asawa niya. At nung malaman niya, ay pinag-divest niya at nag-divest naman daw sa kumpanya. At kay Abaya naman, bakit naman daw hindi sinibak ni Vitangcol nung marinig niyang bintang na kinikikila nito ang Inicon? Sabi ni Abaya, nag-imbestiga sila pero wala naman daw lumutang na complainant at hindi rin nag-cooperate sa kanila si Ambassador Rectar dahil sa NBI investigation daw ito nag-participate. So wala siyang choice kundi daw ihinto ang internal investigation ng DOTC. Ang gusto ngayon, Rafi, ng mga congressman, napaharapin din ng NBI para malaman yung update sa investigasyon nito sa bintang ni Ambassador Rectar. Dapat rin daw nahagilapin si Wilson de Vera na tumayo man ng negosyador ni Vitangcol sa Inicon. Ngayon gustuhin man pero wala sa puder ng Kongreso para magpatawag ng ambassador dito ng ibang bansa. Rafi? At Mark, ano yung representation naman ng kampo ni Czech Ambassador dyan sa pagdinig na yan? Wala. Ang naisumiti lamang dito, yung sinumiti lamang dito yung kanyang signed affidavit at pinasasabi lang na ito ay hindi totoo yung kumakalat na balita, na ito ay unsigned affidavit. In fact, it was signed at binigay yan sa komite pero hindi ito pumunta o nagpadala ng kanyang kinatawan dito sa pagdinig. At bagay na hindi rin naman pwedeng puwersahin ng komite dahil nga kung hindi voluntary ay hindi pwede nila ipatawag ang isang ambassador sa kanilang pagdinig, Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.